What's up mga kaasang? Nandito tayo sa Binyan Farm at check natin kung ano yung mga pwede nating ma-harvest dito. So yun mga kaasang, no, silip tayo dito dahil kailangan ko na ng pera, wala na akong paninda. At kukuha tayo ng mga isda na mga pwede nating kunin dito dahil matagal-tagal din akong hindi kumuha dito. Tinitignan ko lang sila pero hindi ako nag-harvest. So unang-una natin kukuhanin ay itong ating mga craylings. So pipiliin ko yung mga maliliit na craylings natin dito dahil yun yung mga ina-out ko ng 50 pesos. Tapos yung malalaki hayaan ko lang dyan. At yun yung mga palalakihin natin. So kumuha na ako dito dati ng mga 30 pieces. So more or less mga 50 pieces na lang to. At plano kong kumuha ngayon ng mga 50 pieces. 50 pieces. Mga 10 pieces lang siguro yan. Okay na yan. Kuha tayo 10. Tapos ano pa bang pwede natin kunin? Itong red balloon platy natin. Saan yun? Dito. Yan, yung mga red balloon platy natin dito, pwede na natin kunin to dahil nanganganak na sila dito. So, ibig sabihin, mga breeders na yan, mga young adult na mga isda. So, kung mapapansin nyo, may mga fry na yan dyan. So, kailangan na natin bawasan yan. Tapos, silipin lang natin yung crayfish natin dito. No? Dahil nandito isang female natin na crayfish, Australian Red Claw. Yan, yan yung may eggs. Silip lang, no? Pero hindi natin nahawakan yan dahil ayaw kong masipit. At masakit masipit yan. Pinukuha niyo yung pagkain niya. So may mga eggs na yan, no? May buried na yan. Kaya huwag na natin masyadong galawin. At dito naman yung male natin tsaka isang female natin. At yung mga red balloon platy natin na nilagay, may mga fry na rin dito na dumami na rin. So ayun, no? Kita natin yung sipit ng ating female. Tapos mga guppies, yan, napakarami nating guppies dito, no? Gusto ko na nga mag-reset nito dahil sobrang dami. Ayan, meron tayo dyan mga green cobalt. Green cobalt guppies. Dito mga blue panda guppies. Kuha tayo dyan sa mga blue panda na yan dahil may mga order tayo nyan. Sa ating, ayan, may mga fry din tayo dito ng albino full red. Yan, daming fry ng ating albino full red dyan. Trio lang yung nakalagay dyan pero ang daming fry. Ayos. Dito marami pa rin red balloon platy. So babawasan natin yung red balloon. Nandito yung mga breeders ko eh. Tapos green cobalt din tong batya na to na napakarami din. Grabe yung green cobalt dito. Talagang sobrang dami na dito. Ito green cobalt din yan. Dito naman, naglagay ako dito ng balloon. Blue panda guppies yan. Ang daming fry, ang daming juby. Ang bilis talaga magparami, no, pag meron kang mga halaman na ganyan, mga hornwort. Ang bilis makapagtago kasi ng fry dyan. Dito naman yung ating yellow guppy. Yan, medyo konti pa to. Pero may nakikita na mga juby size. Tignan natin kung kukuha na natin to, no. Yan, medyo mahirap lang ipakita dahil maliwanag yung ating sky. Hindi ko masyado makita yung mga juby pero may mga nakikita ko mga mangilan-ngilan. Ayan o. May mga fry na rin siya dyan. Nagkalat na rin yung fry niya dyan. Tapos ito yung ating mga fry ng albino koi. So yung albino koi natin wala na tayong breeder dito. Namatay na rin daw. Tapos dito yung hipon natin. Hindi ko na makita to kung may hipon dito. Naglagay ako dito ng hipon yung yellow. Hindi ko na makita pero green water siya eh. Tingnan nga natin kung tayong net. Ang tagal ko na sinisipat to pero wala akong makita. Hindi na yata siya dumami dyan. Tingnan natin, mag-scoop tayo sa ilalim kung may makikita tayo. Kahit isang shrimp lang. Kasi ang nilagay ko dito, isa lang. Isang malaki tsaka maliliit. So wala akong makita. Wala tayong makita. Wala. Hindi yata dumami, no? So, yun. Pagbalik ko dito, ayusin ko yung mga yan. Magre-reset tayo. Tingnan natin kung ano yung mga marireset natin. Itong apat na to, nawala na rin, no? Yan, yung mga nilagay kong breeders dito na albino full red tsaka albino koi, nawala na dyan. At medyo warm yung tubig. Hindi yata maganda yung pwesto natin dito. Yan, puro kalaman na lang yun nandyan. Hindi rin natin kasi nababantayan. So, ayun, sayang din.
Tapos dito naman yung ating mga pinapalaki na black balloon mollies. Yan, lalaki na nito. Breeder size na to. So dito ko nilagay yung mga fry at ito yung para lumaki sila. Iniwalay ko yung mga fry doon sa breeders. So ito yung mga fry dati. Tignan natin kung pwede tayo mag-harvest dyan. Tapos yung huli nating pinagpag na craylings ng crayfish natin, wala na raw makita si Papa dito. So tinitignan ko rin maigi kanina. At parang nakikita ko na wala na nga rin dyan. Wala na akong makitang craylings dyan. Hindi ko lang alam kung bakit nawala, no? Kasi ayun, may nakita ko kanina ditong balloon molly. Siguro kinain ng balloon molly natin yung mga craylings. Dito naman mga danyos, yan, lalaki na ng mga green natin dito, tsaka mga blue danyos. At meron dyan, bakit meron ditong gapi, may nahalong gapi? Harvestin na ba natin yan? Parang medyo maliit pa, teka lang, parang uulan ah. Lumidilim na naman ang panahon at makulimlim na naman, baka umulan naman. Dito naman yung mga female natin na albino koi guppies. At nakakita ako ng fry. Bakit may fry ka? Wala ka namang male dyan. I-reset natin yan. Tignan natin kung makakuha tayo ng magaganda pa na materials para maparami ulit. Dito naman sa styrofoam nito ay, ang nakalagay dito ay, yan, ang dami na. Ang dami na naman natin blue panda dito. Maglaki yan na naman yung mga fry natin dito. Ang bilis, no? Ang bilis dumami sa ganyan. Tapos yung mga tuxedo koi natin, yan, dami na rin natin. Namatay na yung pinaka-breeder ko nito, pero yung mga anak nila, yan. Kung maalala nyo, no, bigyan tayo niya ni PRRM ng 2 pares. Tapos AFR yan. Marami tayong AFR ngayon. Pwede na siguro kung mag-harvest dito, mga juvie size. Pwede na natin ibenta yan ng 150 ang trio. Ang 150 trio lang sa akin ng mga guppies. Pag marami, may discount pa yan. At ayun, napakarami nating danyos dito. Yung pink, yung green. Yun yung mga nilagay natin dito na na-breed natin sa bahay. Ang tagal lumaki, no, pag ganito. Pero yan, lumalaki pa rin naman. Yun, no, dami natin pink. Yung mga neon green ang paborito ko dyan eh. Tapos meron pa tayo dito mga AFR ulit. Ayun, lalaki na to. Ito talaga kailangan i-harvest. Dahil na breeder size na yun. At yung ating red swordtail, hindi ko alam kung kukuha ko niyan. Umay na ako dyan sa swordtail na yun. Pinapamigay ko na nga lang yan eh. Tapos dito nilagay ko yung black balloon mollies natin. At yun, may mga fry na sila dito. Antayin na lang natin dumami ang mga black balloon mollies. Ayan, nakikita nyo ba? May fry. Tapos dito sa pond na to, nawala na dito yung mga yellow kasi kinuha ko na rin yung iba. Naubos na yung ating mga yellow platinum balloon mollies. So ang nilagay ko dito ngayon ay yung red balloon platin natin. At try natin paramihin dyan. Tapos yung mga goldfish natin na oranda, ayan, kukuha ko niyan. Binibenta ko yan ng 100 pesos each. Yung ating mga oranda, 100 to 150 pesos. Depende sa akin yan, sa move. So ayan yung mga isda natin ngayon dito. At mabilis ang update lang para masilip nyo rin. At ayun, baba ko muna tong camera na to dahil mag-harvest tayo. Tignan natin kung ano yung makuha natin. Alright mga kasang, ito yung mga nakuha natin, no? Medyo marami rin to. 1 oras din yata may get ako nag-harvest ng mga craylings. Yan, bumuha ako craylings, 10 piraso lang. 10 lang ako kumuha niyan. Tapos yung goldfish natin, kumuha rin ako ng mga 10. Tapos ito, hindi ko na nabilang to. Siguro mga 30 pieces to na black, na red platy, balloon platy. Kumuha rin ako ng albino full red. Sa mga gustong order, andun lang yan sa Facebook ko. Message nyo ako sa Facebook, Hendrix Backyard. Lagi tayong available dyan. At blue panda guppies. Ayan, kumuha rin tayo ng blue panda guppies. At itong huli ay yung ating walang katapusang green cobalt. So ayan yung mga nakuha ko. Sa mga gustong umorder, message nyo lang ako sa aking Facebook page. At ayun, tapusin na natin ang video na to, no? Maraming salamat sa mga nanood. Peace out!